Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Terry. Palayaw ko at nakasanayan na ng mga kaibigan kong itawag sa akin. Nakatira ako dito sa may Agusan del Sur. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng aking ina na si Francita o si Francing. Bali, ibabahagi ko ito sa point of view ng aking ina nang sa ganoon ay maliwanag at pulido ang pagkakalahad. Taong 1989 nang mangyari ang karanasan kong ito. At ng mga panahong ito ay grabe ang problemang sinapit naming mag-asawa. Ilang taon na kasi kaming magkasama sa iisang bubong ng asawa kong si Dudoy. Pero hindi pa rin kami magkaanak-anak. Lahat naman sinubukan namin, Sir Seth. Ultimong ang pagsasayaw sa poon na sinasabi ng karamihang nakakapagpatupad ng mga kahilingan ay ginagawa ko para lang mabiyayaan ng supling nun. Pero wala talaga. Bigo pa rin ako kaya't samut-saring mga bagay-bagay na ang pumapasok sa isipan ko. Nawalan na ako ng gana sa buhay at palagi na lamang akong nagmumukmok. Naiinggit din ako sa mga inang masayang nakikipaglaro at nag-aalaga sa kanilang mga supling. Nakailang beses din kami nagpatingin sa doktor. Malusog at maayos naman kaming pareho ng asawa ko. Siguro mas magandang magbakasyon muna tayo sa probinsya namin, Francing. Itong mga nakaraan kasi ay napapansin ko parang kinakausap mo na yung sarili mo eh. Baka mamaya iba na yan. Suwistyo ng mister ko. Aba teka lang, parang may gusto ka yatang ipalabas. Anong tingin mo sa akin na babaliw na? Hindi naman sa ganoon. Naiisip ko lang na magbakasyon muna tayo. Alam mo kasi bigla akong naalala si Manang Candida, yung matanda sa baryo namin. Tinanong ko kung sino si Manang Candida na tinutukoy niya. Bumuntong hininga muna ang mister ko bago nagwikang, isang komadrona o mano ang matandang si Manang Candida. Naalala niya noong hindi mabuntis-buntis ang kapatid niya, ay nagpaalaga yun sa komadronang matanda. Bakit hindi daw namin subukang magpaalaga sa matandang sinasabi niya? Wala namang mawawala kung susubukan namin nun. Dahil sa gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng supling kung kaya't walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa suhestyon ng asawa ko. Batid ko namang para sa kapakanan din namin mag-asawa ang iniisip ko. Kung kaya't wala nang tanong-tanong pang napapayag ako ng asawa ko noon. Makaraan nga ang napakahabang biyahe. Nakarating na kami sa isang probinsya sa may isla ng Panay, kung saan naninirahan ang pamilya ng asawa ko. Yun pa lamang ang unang pagkakataong makapagbakasyon sa pamilya ng asawa ko noon. Kaya naman makalipas ang ilang sandali habang bumabiyahe kami, lulan na ng tricycle papunta sa baryo ng pamilya ni Dudoy, ay hindi ko maiwasang manibago at makaramdam ng hindi maganda. Siguro, isa na rin sa mga dahilan ay ang mga punong nagtataasan at mga mayayabong na talahiban. Nagbibigay talaga ng kabayon, ng kakaibang pakiramdam. Isa pa, habang iginagala ko ang paningin sa paligid ng nadadaanan, ay napapansin kong magkakalayo ang mga kabahayan. Sa tingin ko ay pasado 3:00 pa lamang ng hapon yon, pero wala man lamang akong nakikitang taong naglalakad sa gilid ng kalsada o mga paslit na naglalaro gaya ng mga nakikita ko sa baryong nadaanan namin kanina. Kunot noong tiningnan ko ang asawa ko at tinanong kung bakit parang wala man lamang akong nakitang mga taong naglalakad noon. Nagkibit balikat na lamang siya. Nakasimangot na nagwikang hindi niya rin umano alam. Alam ko naman umano na matagal-tagal na siyang hindi nakakapagbakasyon sa kanilang probinsya. Kaya't wala siyang alam kung bakit walang katao-tao at kung ano ang nangyari noon. Matapos kong marinig ang sinabi ng asawa ko, umismid ako at sinabi ritong nagtatanong lang naman ako noon. Hindi niya naman ako kailangan pang sungitan
Kasi naman, tatanong-tanong ka, alam mo namang matagal na rin akong hindi nakauwi dito eh. Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lamang na igala ang paningin ko sa buong paligid noon. Nung naroroon na kami ay masayang-masayang asawa ko nang makita kami ng mga magulang niya. Magkahalong pagkagalakatuwa ang naramdaman niya noon. Samantalang ang kanya namang ina na si Nanay Crisanta ay maya't maya ang pagpunas nito ng mga mata. Indikasyong pinipigilan lamang nitong maiyak dahil sa sayang nararamdaman. Mabuti naman at nakapagbakasyon kayo mga anak. Alam mo ba Doy, iho? Itong ina mo ay matagal na akong kinukulit na pumunta ng Manila para mabisita namin kayo. Aba, gustong-gusto niya nang makibalita kung may apo na ba raw kami. Masayang saad sa amin ang ama ni Dudoy nang makapagpahinga na kami sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Bigla akong nalungkot nang marinig ko ang sinabi ng binan kong lalaki. Ang totoo nga niyan tay, kaya din kami nagbakasyon kasi gusto sana naming lumapit kay Manang Candida. Naisip ko kasing patingnan si Pransing. Bigla namang nahiya si Tay Carlita sa sinabi nito. Kung kaya't kakamot-kamot itong nagwikang, si Tandang Candida. Abay, tingnan mo nga naman mukhang napakaswerte ang pagbabakasyon niyo anak. Kakarating lang ni Tandang Candida galing sa ibang baryo. Mga ilang araw din kasi siyang nawala sa lugar natin. Tinanong ng asawa ko kung bakit nawala sa baryo nila ng ilang araw ang matanda nun. Ang sabi naman ni Tay Carlito, may inaalagaan umanong buntis sa karatig baryo si Tandang Candida. Kumunot ang noo ko at nagtakat na itanong sa isipan na meron palang ganong kumadrona. Yun bang kapag nag-aalaga ng buntis ay halos doon na tumira sa bahay ng buntis na inaalagaan. Hanggang sa hindi ko na nga natiis pa ang tumatakbo sa isipan ko noon. Kung kaya't tinanong ko ang binan kong babaeng si Nanay Nida kung bakit halos na doon tumira ang kumadrona sa bahay ng buntis na inaalagaan. Ipinaliwanag naman ni Nanay Nida kung bakit gano'n ang ginagawa ni Tandang Candida. Ayon pa sa kanya, may mga pagkakataon daw kasi na may mga umaali-aligid na hindi gaanong kaganda o masamang nilalang sa bahay ng buntis. Mga malaing ginhawa kung tawagin. Lalo na umano yung mga hayok na hayok sa laman at yung mga ipinagbubuntis na sanggol. Nilalang? Kagaya po ng ano? Ano? Gaya na lamang ng aswang. Sagot niya at ipinaliwanag niya na rin kung bakit. Sa pagdaan nga ng ilang minuto ay masaya nang pinag-uusapan ng asawa ko at ng pamilya niya kung kailan pupuntahan si Manang Candida. Mas lalo namang gumuhit ang mga ngiti ko sa labi nang malaman ko mula sa binan kong babaeng magaling na manggagamot at kumadrona nga itong si Tandang Candida. Nangako din ang binan kong babae na tutulungan niya umano ako dahil matagal na din siyang gustong magkaroon ng apo sa anak niyang si Tudoy. Sa lahat kasi ang asawa ko na lamang ang wala pang supling noon. Kaya naman ganun na lamang kagalak ang mga magulang ng asawa kong magkapo dito. Isa pa, kaisa-isang anak na lalaki lamang si Dudoy na mga magulang nito. Sa paglipas ng mga araw ay naging masayang aming pagbabakasyong mag-asawa. Nakaharap ko na rin ang matandang si Manang Candida. Unang tingin ko palang kay Manang Candida noon, magaan ang presensyang nararamdaman ko. Kahit na matanda na ito at medyo kuban at mabagal na kong maglakad, ay kita ko pa rin sa kanyang mga kilos na malakas pa rin ang kanyang pangangatawan at kaya niya pang makipagsabayan sa mga matatandang babaeng na sa edad 40 hanggang 50 pa lamang. Isang araw, habang tumutulong ako kay Nanay Nida sa paglilinis sa bakuran ng bahay noon, may napansin akong matandang lalaking may pasan-pasang isang bugkos na kahoy sa hindi kalayuan sa labas ng bakuran. Nagulat ako nang biglang huminto ang matandang lalaki na yon. Nakatitig lamang yun sa gawi ko. Para bang galit ito. Base na rin sa mga titig nitong pinupukol, para bang may ginawa ako sa kanyang hindi maganda.
Nung una ay hindi ko na muna pinansin ang ginagawang kakaibang pagtitig ng lalaki. Ang tumatakbo kasi sa isipan ko ng mga oras na yon ay baka namamahinga lamang ito. Pero ilang minuto na lamang ay hindi pa rin umaalis ang matanda nun. At ang mas ikinagulat at medyo kinalabutan ako ay nung makita ko itong mayat-maya ang pagpupunas ng bibig. "Nay, kilala niyo ho ba yung matandang yon?" Tanong ko sa binan kong babae nang hindi ko na makayanan pa ang mga titig na ginagawa niya. Nagtatakang tiningnan ako ng binan ko at tinanong kung nasaan daw ang sinasabi kong matanda. Saglit pa itong tumingin sa gawi ko kung saan ako nakatingin kanina bago siya tumingin pabalik sa akin. Ituturo ko na sana sa kanya ang kinaroroonan ng matanda. Nang sa pagbalik ko ng tingin kung nasaan na yon, wala na ito. Sandali pa akong nagpalinga-linga para hanapin kung nasaan ang matanda pero nakailang segundo na ako sa paghahanap. Wala akong nakikita. Ultimong ang bakas nito ay wala akong napapansin nun. "Anak, ayos ka lang ba? Nasaan ba yung batandang sinasabi mo?" Pukaw sa akin ni Nilda mula sa malalim na pag-iisip nun at hinawakan ng braso ko na siyang nagpaigtad sa akin dahil sa gulat. "Ano ka ba namang bata ka? Bakit ka ba nagugulat ha? Tinanong lang naman kita kung nasaan ang matanda eh." Dahil sa wala naman akong maisip na sagot ay nagdahilan na lamang ako at sinabing namamalik mata lang pala ako nun. Akala ko'y may nakikita akong matandang lalaki. Wala pala. Pero sa totoo lang, Sir Seth, alam kong totoo talagang may nakita akong matanda nun at siguradong sigurado ako doon. "Ay nako, ikaw talagang bata ka. Halika na nga sa loob at baka nagugutom ka na. Tara, magmerienda na muna tayo at hindi kung ano-ano yung napapansin mo." Nagpatianod na lamang ako at hindi na nagreklamo. Pagpanhik ko naman sa loob ng bahay. Saglit akong napahawak sa pintuan nang bigla akong makaramdam ng paghahilo. Bumigat din ang pakiramdam ko at tila pumipitik-pitik ang sentido ko noon. "Sandali, ayos ka lang ba, Iha? May masakit ba sa'yo?" Opo, Nay Nilda. Ayos lang po ako." Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko noon dahil sa ayoko silang mag-alala pa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay siyang pagdating naman ni Manang Candida. Nang makapasok ng matandang kumadro ng manggagamot, nagulat ako nang bigla niyang tapikin ng 3 beses ang balikat ko at may inuusal na mga lingwaheng hindi ko maintindihan. "Manang, bakit niyo po ako tinapik?" Hindi ito sumagot sa tanong ko. Salip ay sinenyasan niya akong huwag maingay at ipinagpatuloy na ang ginagawang pag-uusal. Nang tingnan ko naman si Nanay Nilda ay tumatango siya bilang pagpapahiwatig na sundin ko na lamang ang sinabi sa akin ng matandang komadrona. Nang matapos na sa ginagawa ang matanda ay medyo bumuti ng pakiramdam ko. Nawawala ng pamibigat ng katawan ko at pagpintik ng sentido ko noon. "Nabalis ka, Iha. Ang tindi!" Sambit ng komadronang manggagamot matapos niya akong usalan ng dasal. "Nabalis ho?" "Oo anak, ang sabi ni Tandang Candida, nausog ka at matindi ang nakausog sa'yo." Sagot naman ang biyenan ko. Tumango ang matanda at sinabi niyang aswang umano ang may gawa nun at hindi siya pwedeng magkamali. Presensya pa lamang at markang tumama sa akin ay alam niya na isang aswang ang may kagagawan. Ewan ko ba, Sir Seth, kahit na hindi ako masyadong naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, pero bigla pa rin akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Lalong-lalo na noong si Manang Candida na ang nagsasalita noon. Pakiramdam ko, lahat ng mga sinasabi niya ay pawang mga katotohanan at pakiwari ko ay siya ang tipo ng matandang hindi mo pwedeng biruin. "Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Manang?" Tanong ko.
Seryosong tumango ang matanda at nagsabing hindi siya nagbibiro nun. Hindi magandang gawing biro ang mga ganong klaseng bagay. Wala na akong ibang naging sagot sa matanda kundi ang mapatunganga na lamang nun. Pinagbabawalan muna ako ng matandang lumabas-labas ng bahay nang walang kasama hanggat hindi niya pa nalalaman kung sino yung nagka-interes sa akin nun. Ang lakas talaga ng radar ng aswang na yon. Sa dinami-raming pwedeng pagka-interesan, ang alaga ko pa talaga. Napapalatak na sambit ng kumadrona nang hilutin niya ng puson ko para maiayos sa pwesto umano ng matres. Dagdag niya pang saad, mukhang may nakapasok na naman umano na aswang sa kanilang baryo nang hindi niya napapansin. Tila wala na yatang bisa ang pangontrang ibinaon niya sa bungad at dulo ng baryo na yon. Gulat na napatingin ako sa matanda at kay Nanay Nilda dahil sa hindi ko makuha ang ibig sabihin ng matandang kumadrona kung anong bagay bang ibinaon niya sa bungad ng baryo. Si Nanay Nilda nang nagpaliwanag sa akin noon. Tila nakuha niya kasi kaagad ang ibig kong itanong noong tingnan ko siya. Ayon sa binan ko, kaya tahimik at payapa ang baryo nila kaysa sa ibang mga karatig lugar. Yun ay dahil sa walang mga nakakapasok na masamang nilalang. Ultimong ang mga taong bundok na nananalasa sa ibang mga karatig baryo. Ni minsan ay hindi pa nakakarating sa kanilang baryo. Gaya na lamang ng mga taong nagbabahay-bahay at nangangatok tuwing hating gabi at nangingikil ng mga pagkain at iba pang bagay na pwedeng papakinabangan. Anya, kung sakaling hindi sasang-ayon o magbibigay ng pagkain ng mga taong naninirahan sa bahay na kinakatok nila, asahan mong kahit na isa sa pamilya, wala nang madadatang buhay. Kaya umano laking pasasalamat ng mga taga-baryo kay Manang Candida. Nagdahil umano sa proteksyong ibinaon nito sa bungad ng baryong sabulag ng mga masasamang nilalang at masasamang tao na nagbabalak ng hindi maganda. Ni minsan ay hindi pa sila natuntun ng mga hukbo ng mga taong taga-bundok na pumapatay ng mga inosenteng tao, oras na hindi maibigay sa kanila ang mga pangangailangan. Matapos magkwento sa akin ang binan ko ay doon ko lang napagtantong. Kaya pala walang ganung mga tao akong nakikita nung bumiyahe kami, lula ng tricycle papunta sa baryo ng pamilya ni Dudoy. Maski mga kabataan ay wala akong nakikita. Yun palang dahilan. Natatakot ang mga ito sa mga nilalang na nananalasa at sa mga taong bumababa lamang ng bundok para mangikil sa bahay-bahay. Ang siste pa nga, pansamantalang lumapit na muna ang ibang mga pamilya sa bayan para makaiwas nun at mailayo sa kapahamakan ang mga anak nila. Nang matapos na sa ginagawang kumadrona, ay saglit lamang siyang nagpahinga bago nagpaalam. May isa pa kasi itong inaalaga ang buntis sa dulo ng baryo. Huwag kang mag-alala, iha. Mga 2 linggo lamang mula ngayon. Makikita mong magkakalaman na yung tiyan mo. At tiyak kong ikakasaya nyo ng buong pamilya mo. Magtiwala ka lang sa akin at sundin ang lahat ng mga bilin ko at ipinapagawa sa'yo. Yung mga halamang dahong ipinapainom ko sa'yo, huwag na huwag mong kakaligtaan. Masayang tumango at sinabi ditong, sinusunod ko naman ang lahat ng mga sinasabi niya. Nasisiguro kong wala akong palya sa pag-inom ng mga halamang gamot na binigay niya. Mabuti naman kung ganon. O siya, paano'y aalis na ako? Sa susunod na araw na ako babalik dahil may aasikasuhin din ako sa dulong baryo. Sige po, Manang Candida. Maraming salamat po. Kinahapunan ay hindi pa rin mawaglit-waglit sa isipan ko ang tungkol sa matandang lalaking nakita ko kanina bago dumating ang kumadrona. Habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay pilit kong binabalikan sa aking isipan ang itsura ng matandang lalaki na yon. Naisip ko kasing baka yun ang aswang na sinasabi ni Manang Candida. Maya-maya pa, hindi ko natuloy na malayang naroroon na pala sa likuran ko ang asawa ko. Ayos ka lang ba, Francine? May problema ka ba? Nagulat naman ako nang marinig ko ang boses ng mister ko noon.
Kanina pa kasi kita napapansin nakatanaw dyan sa bintana't parang may hinahanap ka at malalim ang iniisip eh. Tanong niya. Sa paglingon ko nga sa asawa ko ay nababanaag kong nag-aalala siya. Kaya't umiling na lamang ako at napagpa siyang huwag sabihin ang tumatakbo sa isipan ko. Muli pa akong tinanong ng asawa ko kung sigurado ba umano akong walang problema nun. Tumugon ako ng wala at iniba na lamang ang usapan para hindi na siya mangulit pa. Kung ganun, bakit parang may dinaramdam kang problema? Pangungulit niya. Wala nga. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Ay ako nun. Dito na muna tayo. Magpapahangin lang ako, medyo naiinitan kasi ako sa loob eh. Anya. Nga pala, ang sabi sa akin ni nanay, nabalis ka daw kanina. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Bumuntong hininga muna ako at muling tiningnan ang labas ng bakod kung saan ko nakita kanina ang matandang lalaking nakatayo bago dumating ang komadrona. Sinabi ko sa asawa kong ayos na ako. Nagamot na ako ni Manang Candida. Pinayuhan naman ako ni Dudoy at sinabihang sa susunod kapag lalabas ako, sasamahan niya umano ako. Humingi din siya ng pasensya dahil nitong mga nakarang araw ay hindi niya ako nipapasyal at nasasamahan kung saan man magpunta. Gawa ng naging abala silang dalawa ng mag-ama. Nakangiting tinanguan ko siya at sinabing ayos lang naman ako dahil kasama ka naman si Nanay Nilda palagi. Hindi naman ako nito pinapabayaan. Noong mag-aalas 6 na ng hapon ay inaya ko na siyang pumasok sa loob ng bahay. Magdidilim na kasi at kailangan ko pang tulungan ng ina niyang magluto ng hapunan. Kinagabihan, habang nagpapahinga ay nakaramdam ako ng, alam mo yung mainit, maalinsangan. Tumayo ako at lumapit sa bintana at binuksan ito ng bahagya. Noong mabuksan ko na ang bintana, pumungad sa akin ang napakalamig na hangin na parabang may kasamang kilabot. Napayakap ako sa sarili. Nang namimintana na ako at nakatanaw sa madilim na parte sa labas ng bahay noon, bigla akong nakaamoy ng kakaibang mabaho. Yun bang parang may amoy imburnal? O kaya naman amoy panghinang matanda? Basta hindi ko maipaliwanag ang amoy ng gabing yon. Makaraan ng ilang sandali ay nakarinig na ako ng mahinang tunog ng bibe na parabang nasa paligid lamang yon. At sa pakiwari ko'y nasa tapat lang yun ng bintana kung saan ako nakapwesto. Nung marinig ko yon, mas lalo akong kinilabutan. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Pero sa pag-aakalang wala lang yon at normal lang ang tunog na ganon, ay binaliwala ko na lamang. Pero habang mas tumatagal, ay mas lalo pang bumabaho ang paligid na sumasabay pa sa simoy ng hangin. Inamoy-amoy ko pang sarili sa pag-aakalang sarili ko lamang ang naaamoy ko pero hindi naman mabaho ang suot kong damit noon. Bagong laba ito at kakasuot ko lang, kaya saan galing ang napakabahong amoy na nalalanghap ko na yon? Gawa nang nagreklamo ako sa amoy, nakita kong sandaling natigilan si Dudoy na parabang may pinapakiramdaman. Pagkatapos ay nagmadali na nitong isinara ang bintana at sinabihan akong lumayo sa bintana na yon. Medyo malakas ang pagkakasabi niyang lumayo ako sa bintana at hindi yun naging maganda sa pandinig ko. Nainis ako. Sinabihan siyang magdahan-dahan naman sa pagsasalita dahil hindi naman ako binginon. Naririnig ko naman ang sinasabi niya kaya't hindi niya na ako kailangang sigawan pa. Isa pa, kaya lang naman ako namimintana dahil napakaalinsangan nga ng silid namin at pakiramdam ko ay hindi ako makakahinga. Hindi naman ako pinakinggan ng asawa ko. Hinatak niya ako ng malakas palayo sa bintana. Tinanong ko siya kung anong problema at bigla-bigla niya na lamang akong hinatak. Nabigla ako gawa ng hindi ko lubos maisip kung bakit bigla niya na lang akong ginawa ng ganon. Sinabihan niya pa ako na kung ayaw niya akong magbukas ng bintana o mamintana ay
pwede niya namang sabihin sa akin na mahinahon. Hindi yung kulang na lang, sigawan niya ako. At halos maputulan na ako ng braso sa lakas ng paghatak niya. Magsasalita na sana ang asawa ko ng sa walang ano-ano. Bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagaspas sa labas ng bahay. Maya-maya rin ay nakarinig naman kami ng may hinang pag-angil. At syempre, huni ng wakwak. Sa may silong ng bahay, sa tapat ng higaan namin naririnig yon. Agaran akong pumatong sa may higaan. Kawayan ng kasang sahig ng bahay ng mga binan ko at nakaangat ito sa lupa. May silong yon. Sa silong naman ay doon nila nilalagay ang mga panggatong at iba pang kagamitang hindi na kailangan o yung ginagamit sa bukid. Anong ingay na yun, Doy? Tanong ko. Sinabi naman ni Dudoy sa akin na aswang umano ang naririnig naming ingay at yung naaamoy naming mabaho kanina nanggagaling umano yun sa aswang. Napatakip naman ako ng bibigat na hintakutang napatingin sa kanya. Dahil sa buong buhay ko, nito pa lamang ako nakarinig ng huni na yon. Tsaka kung kanina ay sinabi lang sa akin ng komadronang nausog ako ng aswang. Ayos lang sa akin yon. Walang problema at hindi ako masyadong natakot. Pero ng mga oras na yon, hindi ko lubos maisip na mismong mararanasan ko at maririnig ang sinasabi nilang huni ng aswang. Sa hindi malamang dahilan, napatingin ako sa siwang ng sahig nun. May nakikita akong dalawang para ba kung anong nagbabagat na mumula. Gulat na gulat ako nun. Tay, may aswang! Tulungan niyo kami, may aswang! Rinig kong sabi ng asawa ko habang pinaghahampas ang sahig. Kaagad namang pumasok sa loob ng kwarto namin ng mga binan ko. Nakita kong may hawak na itak ang binan kong lalaki at walang habas na pinagtutusok nito ang bawat siwang ng kawayang sahig na yon. Walang hiya ka! Ang lakas ng pang-amoy mo ah! Dito ka pa talaga sa bahay namin ng aswang. Yari ka sa akin ngayon. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita mayari ngayon. Nanggigigil na sambit nito. Nagulat naman ako at napapikit sa tuwing tinutusok ni Tatay Carlito ang siwang ng kawayan. Ang binan ko naman babae ay panay ang paghagis ng asin sa mga butas ng kawayan nun. Nang sa gayoy, lumusot yun sa silong at matamaan ang kung sino mang nasa ilalim. Habang ang asawa ko, inutusan itong kunin sa kusina ang pinakulong tubig at itapon sa may sahig para umano mabanlian ang kung sino mang aswang na nasa silong nun. Hindi ka alis ha? Sige, kung hindi ka matatamaan ng itakatasin ngayon, tingnan natin kung makakailag ka sa tubig. Patuloy naman ang pag-angil ng nilalang sa silong na parabang mas lalong nagagalit yon. Naramdaman pa namin ang bahagyang pag-alog ng bahay na parabang lumindol. Lumayas ka dito! Huwag ka dito sa amin! Baka sugurin pa kita sa inyo! Kalad ka rin at ipamalita sa buong baryo na aswang ka. Sandaling tumahimik ang buong paligid. At ilang minutong nakalipas nun, nakarinig kami ng malakas na lagabog sa silid ng bahay. Kasabay ang malakas na sigaw ng matandang komadrona. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali nun. Boses ng komadrona ang narinig kong malakas na sumigaw. Saglit kaming nagkatinginan ng asawa ko. Dahil bakit nasa labas ng bahay ang komadrona? Ano ang ginagawa niya doon gayong gabing-gabi na? Dali-dali kaming sumilip sa bintana. Nakita namin ang matandang komadrona. Para itong bruha na sobrang sabog-sabog ang buhok habang walang tigil sa pakikipagdumugan sa nilalang na hindi ko maipaliwanag ang wangis sa sobrang kilabot. Nung una, inakala ko pang siyang aswang na nabuhusan ni nanay ng tubig. Hindi pala. Dahil sa kasagupa niya ang nilalang na yon.
nakita ko pang may bahid ng dugo ang braso ng aswang. Ibig sabihin, tinamaan yun ng tusok ng itak. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paanong nakikipagtagisan ng lakas sa lakas ang komadronang matanda sa nilalang nakaharap niya. Grabe ang paghanga ko kay Manang Kandida ng mga panahon na ito. Habang pinagmamasdan ko siya, ay para siyang hindi matanda noon. Sisiw na sisiw lamang sa kanyang aswang. Sa bawat pag-amba ng aswang sa matandang komadrona, ay siya namang paglatigo nito gamit ang buntot ng pagi. May mga pag-angil at pag-atungal akong naririnig. At nakakapanghilabot yung pakinggan. Hindi ko na nakayanan pang makita ang nangyayaring pakikipagharap ng matanda noon. Umatras ako sa bintana at napasalampak na upo na lang. Dahil takot na takot talaga at nanghihina ako noon. Ilang minutong nakalipas, tumahimik ang buong paligid. Naglakas ng loob na akong sumilip muli ng bintana. Nakita kong iika-ikang naglakad papunta sa pintuan ng bahay ang komadrona. Mabilis nang tumakbo ang binan ko at sinakluluhan ng matanda nun. Tay, mukhang wala na po yata yung aswang. Wala na yon at hindi na babalik. Huwag kayong mag-alala dahil binigyan ko ng matinding leksyon ng kung sino mang hayop na yon para hindi na pamarisan pa. Nagkamali sila ng baryo at taong pinunteriya. Sabat ng komadrona habang nilalapatan ng binan ko ng paunang lunas sa mga sugat niya. Labis-labis naman ang pasasalamat namin dito. Dahil kung hindi dahil sa kanya, syempre, baka kung ano nang nangyari sa amin. Ang sabi pa ng binan kong lalaki, alam niyang nasugatan niyang aswang at oras na nakanti niya ito. Tiyak babalik at babalik pa rin ang nilalang na yon at hindi yung titigil hanggat hindi makakaganti. Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong, Manang Kandida. Siya nga pala, bakit ka nga pala napunta sa labas ng bakuran namin? Tahasang sinabi ng matandang komadrona na noong hapon pa lang ay kakaiba na ang kabang nararamdaman niya. Lalo na't namamahinga sa bahay. Pakiwari niya ay may hindi magandang nangyari sa akin noon. Kaya't napagpasya niya na ngang pumunta sa bahay kahit gabing-gabi na. At hindi nga siya nagkamali noon. Mabuti na lang talaga at pumunta ako. Ay kung hindi ko yung mahuhuli ang hayop na yan. Kinabukasan, ibinalita sa amin ng komadronang nagmula pa sa karatig baryong aswang. Siguro ay nalaman nito na may bagong salta sa baryo at nagbabaka sakaling makapasok sa lugar. Kaya't lakas loob ng pasukin ang baryo at tuntunin kung saan nakatira ang bagong salta. Nung puntahan ng matandang komadrona ang bahay ng aswang na napapabantog sa karatig lugar, para umanong tutang nagmamakaawa ang matandang lalaking huwag patay ng komadrona. Nangako din yung hindi na mambibiktima sa baryo kung saan naninirahan ang komadronang yon. Hindi naman nagpauto ang komadrona. Ang ginawa nito ay minarkahan niya umano ang nilalang na yon. Nang sa ganon ay alam ng komadrona kung nagpupunta ito at alam niya rin kung patuloy pa rin ba itong nambibiktima ng mga buntis at mga sanggol. Malaki ang pasasalamat ko kay Manang Kandida. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi kami magkakaroon ng supling ng asawa ko. Hindi siya nagsawang alagaan ako hanggang sa nagbuntis na ako noon at nanganak. Sa huling pagkakaalam ko, nung magpipitong taong gulang na yung anak ko, pumanaw ng matandang yon.